Bagong lahat, si Victor Wembanyama binato ng itlog habang papasok ng hotel. Sapul na sapul sa tuktok ng ulo ni Wemby na kung nagkataong bato, injury ang aabutin niya. Prior pa sa mismong Game 4, hinarang din si Wemby ng mga fans ng Knicks sa entrance ng hotel at pinagsisigawan ng mga fans. Wala naman na aresto sa bumato kay Wemby pero dapat parang si De'Aaron Fox yung binato ng itlog eh. Meron pa dong isang empleyado ng Five Guys na pinagbabato ng silya dahil fan siya ng San Antonio. Kahit malaki yung tatamaan ko dito sa Knicks kapag sila nag-champion, nasa $160. Parang maganda next year, bawian sila lahat ng teams eh. Mapa East or West kapag maglalaro sa New York. Wala lang, sinare ko lang. Kung ganito ang inabot ni Wemby na sinusugod siya ng mga fans ng Knicks na walang takot na batuhin siya, na kahit yung mga pulis walang magawa. Paano kaya kung si SGA pa to at yung Thunder? Lalo na yung antics niyang bilasang isda. Parang na-curious tuloy ako. Lalong mas gugulo sa New York dahil siguradong maraming miss call doon at maraming flop na malaisda itong si SGA. Kung dito sa Batangas, baka si SGA ibangi sa sinilab na bunot. Meron pang isang play doon na si Wembanyama parang sinubukang i-injured si OG. Imposibleng hindi niya sinadya yun eh. Dahil kitang-kitang parang tinalunan niya itong si OG at sisipain yung binti. Kung tinamaan yun si OG, malamang ACL or fracture sa binte ang aabutin niya. Sa scouting report pa, ang average shot distance ni Wemby 13 feet sa regular season. Kaya madali siyang makapunta sa post, transition, rim running at makakuha ng lob pass. Sa finals, may average si Wemby na 13 feet pa rin. Ang pinakamalapit talaga niya nung Game 3 na 10 feet ang average. Pero nung Game 1 at Game 2, nailalayo siya ng Knicks 14 to 17 feet. Na mostly ng series, nasa 17 feet ng basket si Wemby dahil sa defense ng Knicks. Lagi kasi nagsuswitch si Towns at si OG. Ginagamit pa rin kasi di umano ni Coach Mike Brown yung rotation ni Coach Tom Thibodeau dati para kay OG na X-Factor. Sa first 2 games kasi si Towns ang namayagpag kay Wemby. Sa last 2 games naman si OG na merong average na 30 points per game. Kaya kasama na si OG sa MVP ladder ng finals. Pero Bronson to eh, tinayaan ko na. Kaya di umano may clip na tinarget ni Wemby yung binti ni OG. Bukod sa may injury talaga yon, siya yung merong pinakamalakas na lower body sa mga player ng Knicks. Kaya kaya niyang i-deny si Wembanyama ng malayo sa basket. Ito yung naging play ng Knicks sa buong series. Kapag kasi nasa loob ng paint si Wemby, si OG ang mostly nakikipag-switch at nasa 44% shooting si Wemby kapag si OG ang bantay. Kapag nasa labas pa or 3-point area, papatak lang siya ng 25%. Kaya nung last play din ng Game 4 para sa Knicks, imbes na isang perimeter guard ang bumabantay kay Bronson at dapat si Wemby nasa ilalim para makuha yung rebound, siya mismo ang nagbantay kay Bronson. Hindi di umano sinasadya yun. Talagang Knicks ang gumawa ng play na yon para maitapon si Wemby sa labas ng paint. Kaya nagtataka din yung mga commentator, bakit si Wemby lagi ang nagbabantay sa mga guard nitong Knicks imbes na perimeter guard or kaya point guard ng kanilang team. At open na open lagi si OG at si Towns dun sa may corner dahil nga ginagawa di umano ng Knicks na pupuwersa nila itong si Wemby na lumabas at hindi silang dalawa ang bantayan kapag sila ang nasa offense. Nung last play pala talaga, tinamaan ni Towns yung bola sa inbound play ni Harper kaya hindi umabot kay Stephon Castle. Yung iba mga fans naman sinisi si Wemby dahil nag-choke siya sa free throws. Na dapat hindi si De'Aaron Fox ang sinisi nila. Pero may lumabas na kasi mga clip ngayon sa Twitterverse na kaya nagkaroon ng call out din online na imbestigahan si De'Aaron Fox sa mga forum para sa point shaving. Hindi naman kasi yung last layup niya ang problema, meron kasing multiple error si Fox na naging reason kaya nagkaroon ng momentum ang Knicks nung second half. Sabi pa nga sa comment section, kala ko ba kapag si Fox andun, bumababa ang turnover? Bumaba naman. Kaso yung turnover ni Fox, 4 doon sa buong game, 4 doon sa second half, 3 sa third, 1 sa fourth. At yung mga turnover pa na yun, naghinala yung mga fans na parang unusual at nakakascore ang Knicks. Kaya nung ni-review yung buong play ng second half, meron daw mga error na tinuro kay Fox na nag-cause ng buong game sa kanila. Kaya nakahabol yung Knicks. Kahit yung mga pilit na tira niya sa 3-point area kasama. So tapos na naman yun. Ang isa pa dyan, si De'Aaron Fox sinama na agad sa trade rumors na bagay di umano siya sa Nets sa off-season. May mga fans din online na gumawa ng GoFundMe
para makalikom ng pera para ma-buyout ang kontrata ni Fox sa San Antonio. Dahil di umano siguro naman may desisyon na ang San Antonio after ng finals kung si Harper ang gagamitin nilang starting point guard at pakakawalan nila si De'Aaron Fox dahil na din si Wemby makakakuha ng malaking kontrata. Dahil kapag pinakawala ng San Antonio si De'Aaron Fox, magkakaroon pa sila ng 2 to 3 years na time window na parang katulad ng sa Thunder para makabuo ng isang contender pang lineup. Dahil pagpirma ni Wemby sa off-season, 1 to 2 years na lang yung matitira sa kanila dahil ang susunod dun si Stephon Castle. Pero kapag inalis nila yung contract ni De'Aaron Fox, tatagal pa yung window ng San Antonio. Ang dami ding blunder ngayon kay De'Aaron Fox, tinawag siyang worst contract sa history. Kaya naman siya talaga nag-request ng trade, hinabol niya yung contract ng off-season pa lang dati. Kaya ngayon, sira ang buong off-season ni De'Aaron Fox, nagkaroon siya ng J.R. Smith treatment. Kaso, ang San Antonio, hindi naman tipo ng team na basta na lang ipamimigay yung player nila na nagkaroon ng error. Siguro kung magkakaroon sila ng change of guard, yun pa ang rason para ilipat nila sa Fox at makakuha ng ibang player.